Kung naghahanap ka ng budget-friendly pero mataas ang performance sa phone, mataas ang chance naghahanap ka ng Infinix phone. Ito ang ilan sa mga Infinix phone na na-release ngayong 2025. Tara, listen natin to. So sa video na to, pag-usapan natin yung ilan sa mga na-release na Infinix phone ngayon 2025. Ano ba yung ma-offer nila sa inyo? Kamusta ba yung pricing nila? At meron ba silang mga discount? Meron lang ako napansin sa ilan sa mga Infinix phone na meron tayo ngayon. Pero mamaya na natin pag-usapan yan. For now, syempre kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, nakailang video na kayo napanood at ilang beses nyo na ako nakita, mag-subscribe naman kayo by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. At kung sakaling na nakatulong sa inyo ang video na to, i-like at i-share nyo na rin. For now, simulan muna natin sa pinakaunang phone sa ating listahan. Ito ay ang Infinix Smart 10. So yung Infinix Smart models, ito actually yung mas nandun pa sa budget-friendly talaga ng mga Infinix phones. Sila yung mga pinakamura pero meron pa ring ibubuga. Na-release ang Infinix Smart 10 around second half ng 2025 and meron siyang 6.67-inch display, HD Plus resolution na yan at meron siyang mataas na 120Hz refresh rate na nakakabigla for a phone at this price point. Aside pa dyan, gumagamit siya ng Unisoc T7250 na chipset na enough naman to run yung mga basic programs na kailangan natin. Of course, with gaming, magkakaroon tayo ng compromise in terms of performance. Pero yun nga, for a phone at this price point, para sa akin, maganda na talaga enough ang performance ng Infinix Smart 10. Side pa kasi dyan, meron siyang 8MP na rear camera and then an 8MP front-facing camera na meron pa rin talaga enough performance para ma-recognize mo kung ano yung pinipicturean, nandyan pa rin naman yung mga details, provided nga lang na hindi ito may best quality ng camera pagdating sa mga phones dito sa listahan. With the 5,000 mAh battery capacity, enough naman to run you the entire day na mga one charge ka lang talaga bago siya malobat. Design-wise, nagustuhan ko din siya dahil even though under 5,000 pesos lang ang phone na to, meron pa rin tayong premium matte finish dito na meron pa rin gradient effect na nakakatuwa lang at hindi talaga mukhang plasticky yung phone kahit plastic material ang ginamit nila. Isa pa nakabigla dito, meron siyang IP64 rating, so meron tayong dagdag na dust and water resistance para panatag kayo kung saan nyo man dadalhin ang Infinix Smart 10 nyo. Starting at 3,718 pesos, talaga nga namang very affordable ang Infinix Smart 10 with 3GB of RAM and 64GB of internal storage. However, kung nandoon kayo sa launch ng Infinix Smart 10, mas mura nyo sana nakuha ang phone na to dahil nagtaas ng konti ng presyo ang Infinix pagdating sa kanilang Shopee store. Fortunately, however, ngayong katapusan ng taon, ang daming vouchers na binibigay ng Shopee. So kung sakaling naipon nyo ang mga voucher nyo, pwede nyo mabili ang Infinix Smart 10, gamitin nyo ng vouchers para mas lalo kayong makamura kahit na technically bagong-bago pa ang phone na to, kaka-launch pa lang, ayun, makukuha nyo siya ng mas mura through Shopee. Again, lahat ng mga phones dito sa video, pwede nyo makuha through YouTube Shopping. So, i-check na lang yung mga link dito sa baba. May mga icons dyan ng mga phone. At kapag kinlik nyo yan, dedirect agad kayo sa Shopee official store ng Infinix. Dahil ito yung mga links na pinili ko para panatag talaga kayo when online shopping. At para nga makamura, merong binibigay ang Shopee ng mga voucher para lalo pa kayo makatipid sa mga phone katulad ng Infinix Smart 10 na, ayun nga, although nagtaas ng presyo since launch, makakatipid pa rin kayo gamit ang Shopee voucher nyo. Moving on naman sa next phone sa ating listahan, yan ay ang Infinix Hot 60i. So para sa mga hindi din nakakaalam, for hot models naman ng Infinix, sila yung mas mataas ang konti sa smart models. Mas nag-focus siya on giving us better gaming at saka camera experience. So syempre, mas tumaas din ng konti ang presyo ng mga phone na to. With the Infinix Hot 60i, nakakakuha ka ng mas malaking 6.7-inch screen and nakakatuwa lang na even for phones at this price point, naka 120Hz refresh rate na rin to. And meron din siyang mas malakas na MediaTek Helio G81 Ultimate na chipset. Of course, with this, mas maganda or mas magiging smoother yung experience natin while gaming. Even for games like Mobile Legends and Call of Duty. Pero syempre, for a game like Genshin Impact, talagang ibababa mo pa rin ang sagad ang settings mo to enjoy your game. With this chipset, yung mga basic tasks na pinagagamitan mo ng phone, like texting, browsing, media consumption, kaya nang ma-run smoothly on the Infinix Hot 60i.
Aside pa dyan, sabi ko nga, since gusto nila mas mag-deliver ng better camera experience, meron kayong mas mataas na 50 megapixel main camera that delivers a much better output compared to the Infinix Smart 10. Whether mapa-low light man yan o kaya kung sa umaga kayo nagtitake ng shots, of course, meron kayong mas magandang output on this phone. Mas maganda din yung battery performance sa Infinix Hot 60i kasi 5,160 mAh battery capacity. Tapos, mabilis din ang charging speed niya with 45-watt charging speed at saka available din ang reverse charging on this phone. Hindi din pinalagpas ng Infinix ang IP rating kasi naka-IP64 rating na rin ang phone na to. So again, mas manatag lang kayo kapag dadalhin nyo siya sa labas or sa mga medyo harabas na lugar. Fortunately, unlike the Infinix Smart 10, nagbaba ng presyo naman ang Infinix Hot 60i. Dati yung kanilang 4GB RAM with 256GB storage ay nagkakalagang 7,499 pesos. Na ngayon, pwede nyo nalang makuha at 6,279 pesos. Para naman sa mas mataas na variant with 8GB of RAM and then 256GB of storage, nagkakalaga ito dati ng 7,999 pesos at ngayon pwede nyo na lang siya makuha sa presyong 6,999 pesos. Na for a phone launch lang din around second half ng 2025, definitely sulit na sulit ang discount na makuha nyo on the Infinix Hot 60i. Wala pang voucher to, so kung sakaling lalagyan nyo pa ng Shopee voucher, mas makakatipid kayo lalo. Next phone on our list naman is the Infinix Hot 60 Pro Plus. With this phone, nakakuha ka ng talagang medyo kakaiba na design on a phone under 10,000 pesos. Meron ka na kasing curved display, curved back din on this phone, at kita nyo naman kung gaano kadepes ang Infinix Hot 60 Pro Plus. Aside pa sa design, hindi rin nagpatalo ang performance sa phone na to with the MediaTek Helio G200 na chipset. With this kasi, kaya mo makapaglaro ng games with a better experience. However, take note lang na for this price, hindi pa rin 5G ang chipset ng phone na to. Bumawi naman ng Infinix Hot 60 Pro Plus in terms of display with a 6.78-inch na screen, 1.5K resolution na yan na mataas for a phone at this price. Tapos, naka 144Hz refresh rate ka pa. Kung sa screen lang, kung hindi kayo ganito ka-familiar, hindi nyo talaga na-encounter ang gantong specs on a phone under 10,000 pesos. Side pa dyan, sa camera, meron siyang 50 megapixel Sony sensor na rear camera and then a 13 megapixel front-facing camera that delivers enough performance or even more for a phone at this price point. Much better sa mga phones na na-mention ko before. Tapos, idagdag mo pa yung mataas din na 5,160 mAh battery capacity na again, naka 45-watt fast charging at saka available din ang reverse charging on this phone. For a phone under 10,000 pesos, definitely natuwa ako sa performance. Kung gaano ka premium talaga yung design, display, at yung overall feel lang kapag gamit mo ang Infinix Hot 60 Pro Plus. At ewan ko, nakutuban ata to ng Infinix kaya nagtaas din ang presyo ng phone na to. So dati kasi nung nilaunch yung kanilang 8GB RAM with 256GB ng storage, nagkakalaga ito na 8,499 pesos. However, upon checking, nagkakalaga na ito ngayon ng 9,555 pesos. Sa presyo na to, para sa akin, sulit pa rin ang phone na katulad ng Infinix Hot 60 Pro Plus. And if ever may voucher kayo from Shopee, pwede nyo itong gamitin on this phone para makuha nyo pa rin siya sa launch price niya. At ayun, makatipid or mas sulit nyo pa rin makukuha ang phone na to. If ever naman na hindi kayo natutuwa sa ganitong pricing, pwede nyo ding antayin pa ng konti at baka magkaroon ng sale ang Infinix sa kanilang mga bagong phones na na-release lang talaga. Kasi ito, mga April 2025 ito na-release para makuha nyo ng mas murang-mura pa talaga with voucher ang Infinix Hot 60 Pro Plus. Ngayon, kung sakaling ang gusto nyo kunin yung mga phone na nandito sa video, lahat yan ay available through YouTube Shopping. So, tingnan nyo lang yung listahan dito sa baba. Ayan, may kita nyo yung mga icons ng mga phone na kapag kinlik nyo, may kita nyo kagad, dedirekta yan sa link ng Shopee. Tapos, yan, minake sure ko na yan yung official Shopee store ng Infinix. At yan, direkta talaga sa product na pinag-uusapan natin para hindi na kayo maguluhan at safe and secure kayo when shopping online. Moving on dito sa last phone from this video, ito talagang pinagkaguluhan talaga to at alam ko ang dami naghanap dito sa channel ko. Ito ay ang Infinix Note 50 Pro Plus 5G. So sa phone na to, kita nyo kakaiba kagad siya
with the jelly case na ayun, opaque at textured pa yan. So talagang dinamihan nila at hindi lang sila nagbigay ng plain jelly case on this phone. Pero aside pa dyan, kapag tinanggal mo yung jelly case, makikita mo kung gaano din ka-unique ang phone na to. May very rectangular siya na form factor that screams premium and executive lang talaga tingnan for a phone at this price point. Aside pa dyan, meron din siyang napaka-premium na finish on this back design at napaka-unique na camera design on this phone. Gumagamit siya ng aluminum finish, so kahit hawak mo na talaga ang phone na to, random mo kung gaano ka-premium and elegant talaga yung feel niya, considering na under 20,000 pesos lang ang Infinix Note 50 Pro Plus 5G. So para sa mga hindi nakakalam, yung Note models naman ng Infinix ay yung mas parang higher end models nila that delivers great performance in camera and chipset ng ayun nga, hindi sobrang taas ng presyo. Sabi ko nga, under 20,000 pesos lang ang phone na to. Meron siyang 6.78-inch na display. AMOLED na rin yan, and grabe lang kung gaano kaganda talaga yung display ng phone na to. Aside pa dyan, naka 144Hz refresh rate din siya. Tapos, in terms of performance naman, gumagamit siya ng MediaTek Dimensity 8350 Ultimate na chipset. Enough talaga para ma-run ang mga games nyo in high settings, katulad na lang ng Mobile Legends and Call of Duty. At na-enjoy ko naman gaming on this phone nang hindi ako nagkakaroon ng compromise in terms of gaming experience. Aside pa dyan, talagang kinumpleto ng phone na to ang kanyang camera setup with a triple camera setup na talaga nga namang ang tataas ng specs na nakakabilib lang for a phone under 20,000 pesos. Meron din siyang 32 megapixel front-facing camera at makikita nyo naman sa outputs kung gano'n lang talaga kaganda yung mga photos and videos na kayang ma-deliver sa inyo ng Infinix Note 50 Pro Plus. With a 5,200 mAh battery capacity, definitely malaki enough ang battery niya to last you through the whole day. Sakali din naman na malobat ang phone na to, meron siya napakabilis na 100-watt fast charging. Tapos, kung sakaling gusto nyo din ng magnetic charging, available din yan with a 50-watt magnetic charging na kaya nyo magamit through the case of this phone. Finally, pwede din ang reverse charging on this phone. So definitely, kompletos recados, napaka-premium ng lahat ng madedeliver sa inyo ng Infinix Note 50 Pro Plus 5G. So ngayon, magkano nga ba ang phone na to? Meron din siyang napakataas na 12GB RAM with 256GB of internal storage. At sa lahat ng sinabi ko, nagkakalaga siya ngayon na 18,771 pesos. Na mas mataas doon sa kanyang launch price na 17,991 pesos. Ngayon kung sakaling hindi ka natuwa sa taas ng presyo na to, pwede mo ulit gamitan yan ng Shopee voucher para mas mapababa ang presyo ng Infinix Note 50 Pro Plus sa Shopee ngayong dulo ng 2025. Kung sakali, abangan mo lang din, baka magkakaroon din ng sale malapit ang Infinix para mas makuha mo pa ng mas mura ang phone na to. Anyway, yun na lahat ng mga phones na nakasama dito sa video. Meron pa akong Infinix GT13 na reviews. So kung sakaling gusto nyo makita yung in-depth review nyon, i-check nyo lang yung video mula sa aking channel. At ayun na nga ang aking mga Infinix phone na pag-uusapan dito sa video. Kung sakaling may gusto kayong kunin na Infinix phone ngayong katapusan ng 2025, huwag kayong matatakot na i-check ang YouTube shopping dyan sa baba. I-click nyo lang yung mga icons. Pindutin nyo lang. Tapos ayun nga, i-direct na kayo nyan sa official Shopee store ng Infinix. Tapos doon, pwede nyo magamit yung Shopee voucher para makatipid pa kayo lalo when buying your Infinix phone. Hopefully, nakatulong tong video na to na malaman kung ano yung mga latest Infinix phone ngayon 2025 at masabi kung ano nga ba yung Infinix phone na nababagay sa inyo. Again, kung sakaling hindi pa kayo nakasubscribe dito sa video, subscribe by clicking the subscribe button below. Hit yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. At kung sakaling nakatulong sa inyo ang video na to, i-like at i-share nyo rin. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.